Alam kong nararamdaman mo na napakaraming pagbabago sa iyong sarili sa yugtong ito ng iyong buhay, sa iyong pangangatawan, sa iyong damdamin, at sa iyong pakikitungo sa kapwa. Alam kong malinaw na sa iyo na kinakailangan mong harapin ang napakaraming pagbabagong ito. Mahalagang malagpasan mo ang anumang hamon na ibinibigay ng mga pagbabagong ito. Sabi nga nila, "Naku, dapat mature ka na." Ang daming inaasahan sa iyo. Sa iyong pakiramdam, lahat ay naghihintay sa mga bagay na iyong gagawin, sa mga salitang iyong sasabihin at sa mga pagpapasyang iyong isasagawa. Kaya nga mas nararapat na handa ka. Maging mas maingat ka at maging mas malawak sa iyong pag-iisip sa maraming bagay sa iyong paligid. Sabi nga nila, ganyan talaga ang buhay. Mahalagang maunawaan mo na ang bawat tao ay may naasahang kakayahan at kilos sa bawat yugto ng buhay na dapat tugunan o gampanan. May tatlong mahalagang layunin ang inaasahang kakayahan at kilos sa bawat yugto ng pagtanda ng tao. Una, nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay. Mahalagang maunawaan ang mga ito upang matamo ang mga kasanayang angkap dito. Mahalagang isagawa ito sa ilalim ng patnubay ng magulang at mga guro. Pangatlawa, nagsisilbing pangganyak o motibasyon ang mga ito sa binatilyo o dalagita upang gawin niya ang mga inaasahan sa kanya ng lipunan. At ang pangatlo, malilinang ang kakayahang iakma ang kanyang sarili sa mga bagong sitwasyon, kaya't maiiwasan ng stress o nakakahiyang reaksyon dahil makapaghahanda siyang harapin ang mga ito. Sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata, may 8 inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinang. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan sa mga kasing edad. Bago dumating ang yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, ang isang bata ay madalas na mas nakikipag-ugnayan sa kapwa bata katulad niya ang kasarian. Pangalawa, pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki. Ang mga nagdadalaga o nagbibinata ay bumubuo ng kanilang sariling kahulugan ng pagiging lalaki o babae. Ngunit, hindi pa rin iaalis na ibabatay ito sa nakagisnang kultura. At ang pangatlo, pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, mabilis ang mga pisikal na pagbabago sa katawan kung iahalin tulad sa ibang yugto ng buhay, maliban sa unang 2 taon ng isang bata. Pang-apat, pagtamo at pagtanggap ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa. Habang lumilipas ang panahon at ikaw ay nakakaisip, nakikita mo ang unti-unting paglawak ng mundong iyong ginagalawan. Mula sa iyong tahanan, lumalawak ito habang nadaragdagan ng iyong edad. Pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. Ang isang bata ay labis na palaasa sa kanyang mga magulang. Hindi siya makapagpapasya kung hindi na sa ilalim ng kanilang paggabay. Makararamdam lamang siya ng seguridad kung alam niyang nariyan sila upang suportahan at tulungan siya. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, kinakailangang matutong linangin ang kakayahan sa maingat na pagpapasya. Pang-6, paghahanda para sa paghahanap buhay. Sa ating lipunan, iminumulat ang mga mata ng mga nagdadalaga o nagbibinata na matutuhan ang mga kakayahan na kailangan upang makakuha ng magandang hanap buhay sa hinaharap. Pang-7, paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya. Kasama sa mga kakayahan at dapat gawin na nilinangin sa isang nagdadalaga o nagbibinata ay ang mapaghandaan ng pag-aasawa at pagpapamilya. At ang panghuli, pagkakaroon ng mga pagpapahalaga na gabay sa mabuting asal. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, kailangang mahubog ang iyong mga pagpapahalaga. Ang pagtataglay ng mga kakayahan o kilos na ito ay mahalaga upang mapaunlad ang sariling pagkatao. Kritikal ang panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Ito ay maaaring bumuo o sumira ng iyong kinabukasan. Kailangang maging maingat at di padalos-dalos sa mga gagawing pagpapasya at kailangang maging bukas sa pagtanggap ng tulong o payo mula sa mga taong nagmamalasakit at nagpapamalas ng mabuting pamumuhay. Ang pinakamahalaga,
kailangang buong-buo ang iyong tiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Mahalaga ito upang mapagtagumpayan mo ang anumang hamon na iyong kakaharapin sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nangangahulugan na pagkakaroon ng positibong pagtingin sa iyong mga kakayahan. Hindi ka nalilimitahan ng mga negatibong pag-iisip na madalas ay hindi naman makatotohanan. Sa pamamagitan ng positibong pag-iisip, mapatataas mo ang iyong tiwala sa sarili at magkakaroon ka ng positibong pananaw at damdamin tungkol sa iyong sarili. Makakatulong sa iyo ang mga sumusunod. Una, hayaang mangibabaw ang iyong mga kalakasan. Mag-isip ng positibo sa lahat ng iyong ginagawa at purihin ang sarili dahil sa iyong pagsisikap. Pangalawa, huwag matakot na harapin ang mga bagong hamon. Ang mga bagong hamon ay ang pagkakataon upang iyong mapataas ang tiwala sa sarili. Hindi mo nararapat isipin ang takot ng pagkabigo o ang tagumpay ng pagwawagi. Pangatlo, palaging maging positibo sa iyong mga pag-iisip. Lahat ng mga karanasan, positibo man o hindi, ay may mabuting ibubunga tungo sa pag-unlad ng iyong pagkatao. At ang panghuli, isipin mo ang iyong mga kakayahan para sa iyong sarili. Huwag palaging umasa sa opinyon ng ibang tao, lalo na ang pagtataya sa iyong mga kabiguan at tagumpay. Mas makatutulong kung mapaunlad mo ang iyong kakayahan sa pagsusuri at pagtataya ng iyong sarili. Isa itong malaking hakbang sa pagpapataas ng tiwala sa iyong sarili. Mahirap ang pinagdaraanan mo. Ngunit, tandaan na hindi ka nag-iisa. Lahat ng nagdadalaga o nagbibinata ay may katulad na pinagdaraanan. Maiiba lamang ito ayon sa kung paano mo isinasabuhay ang mga kakayahan at kilos na kinakailangan para mas mapaunlad mo ang iyong sarili at iyong pagkatao. Ngayon, handa ka na ba sa pagbibinata o pagdadalaga?